Kapamilya, ready na ba kayo to kick up the kitchen with Kiko Man? In today's segment, gagawa po tayo ng adobong karne sa gata. I'm preheating a saute pan here with about 4 tablespoons of cooking oil. Tapos, ilagay na natin ang ating beef. Yan. Pag nag-aadobo kayo sa gata ng karne, gumamit kayo ng beef chuck or shoulder. Alam mo kung bakit? Mura yun eh. Dahil pinakukuluan natin, hindi kayo pwedeng gumamit ng beef tenderloin na napakamahal dahil pinakukuluan yun para ma-develop yung flavor. Sayang ang pera nyo. Isinisir po natin because gusto nating ma-seal in ang flavor ng meat. Since maliliit naman po ang cut ng beef nyo, mga 2 minutes, okay na yun on a very hot pan. Ang gusto ko po sa ginataang karne, may konting taba-taba. Alright, so dagdagan natin ng onion. Huwag naman natin ito ilagay. 1 is good. Okay. I'm using the same fat dripping mula po sa karne. Pag medyo luto-luto na po ang onion nyo, nilagyan na natin ng garlic. Idagdag na po natin ang beef. Alright. Karamihan po sa inyo gumagamit ng suka. I am using Kiko Man rice vinegar. Maasim po ito. Suka na galing sa rice. Okay? I am using about 1/4 cup. Alam niyo mga kapamilya, nung unang tinikman ko to, swabing-swabe yung dating sa lalamunan nyo at sa dila nyo. Malinis ba yung lasa ng suka? Maasim pero iba eh. You should try this. For me nang matikman ko yung green label na tinatawag ko ng Kiko Man rice vinegar, pwedeng i-replace ng rice vinegar yung coconut palm vinegar pagdating sa paggawa ng adobo sa gata. On high heat for about 30 seconds to 45 seconds, we are adding soy sauce. Tignan nyo kapamilya, sa Japan po, they are celebrating their 50th year pagdating sa less sodium soy sauce. Talagang healthy kumain ng mga kapatid natin sa Japan. Alright. So, adobo na, di ba? May asim at may alat. Lagyan natin ng bay leaves. Lagyan natin ng beef stock. We will cover this and we will cook this hanggang sa lumambot na po yung karne. Okay? Pagkatapos po ng about 45 minutes, alam nyo, malambot na ang inyong karne, especially if you cut it small. Now, it's time for you to add your coconut milk. And we'll cook this for another 15 minutes. At this point, mga kapamilya, pwede nyo nang tikman. Nando na, but not quite there. Kanina, coconut milk. Alright? Ang ginawa natin ngayon, kakanggata. Alright? Ito po ang coconut cream. Ito yung unang piga. Alright? Kapamilya, make sure hindi kayo gumamit ng coconut cream na matamis na pang dessert. Ito po yung usually nabibili na frozen sa mga Asian stores. Ang kadalasang canned coconut cream, yung mga nabibili from Latin countries, matamis po yun. Ito talaga ang alam ko personally. Nanonood ako sa mga tiyuhin ko kasi from Bicol kami eh. I like the idea of putting coconut milk at the beginning of the cooking process and then ending it with coconut cream. Talagang parang isinil mo yung lasa na gatang-gata. Gusto natin ng maanghang? Maglagay tayo ng konting sili. Alright. We're gonna bring this to a boil. Turn down the heat to medium. Simmer it and then we are good to go. Just for visuals, mga kapamilya, nilagyan ko po ng contrast color. Nilagyan ko siya ng orange bell pepper. Pero, hindi naman po necessary yun.
You know what? Pwede rin kayong maglagay ng ibang vegetable dito na may texture, katulad ng talong. Okra, pwede din at the end of the cooking process. Yan. Eh kung hindi pa naman po kayo magugutom, mga kapamilya, look at this. Check this out. Tender, chunky beef na isinir natin, pinakuluan with gata. Nilagyan pa ng kakang gata. Pagkatapos, before we turn off the stove, nilagyan natin ng sili. Ang sarap. Alright, next time, samahan niyo po ulit ako, mga kapamilya, as we kick up the kitchen with Kiko Man. This is Adobong Gatang Karne.